HT Homelift Solutions brings you our newest and biggest showroom that gives you a glimpse of high-end and reliable lifts into your homes. Introducing HomeLift Compact Space-Saving Elevator. Customizable design, innovative with a touch of luxury, enhances both your style and functionality. Redefining simplicity and functionality that integrates into your home. We bring you a Ritco HomeLift for a more accessible and luxurious living room. Want a more secure and convenient way to your room? HT HomeLift Solutions brings you HomeLift Access, giving you efficient access to your homes that best fit your style. Venture in our elegant and reliable Aritco Public Lift Access, built in an outstanding quality, securing comfort and safety that best suits new and existing buildings. HD HomeLift Solutions welcomes you to our showroom that exhibits Philippines' #1 preeminent home lift, bringing you to the next level living. Visit us and enjoy the experience. Located at 88 Jersey, Project 8, Barangay Bahay Toro, Quezon City. See you there! Queensway Plus Rebo is a premier supplier of high-quality interior and exterior finishing materials. We offer a diverse range of products designed to meet all your construction and renovation needs, ensuring exceptional durability and aesthetic appeal for every project. Trust Queensway Plus Rebo for superior finishes and outstanding service. Our company offers two distinct brands. Queensway products are high-quality synthetic materials. Rebo products are made from natural bamboo materials. Choose Queensway for advanced synthetic solutions and Rebo for eco-friendly, natural materials to meet all your interior and exterior finishing materials. Thank you for considering Queensway Plus Rebo as your partner in architectural building materials. We look forward to the opportunity to collaborate with you and exceed your expectations. Alright, there you go, guys. No, you saw the ad of Queensway yung Vivo Bamboo. Good evening sa inyo. Okay, sa lahat ng mga artista natin ngayong gabi. Of course, meron tayong kasama ngayon, si Ma'am Cheryl of Queensway and Vivo. Cheryl, maraming salamat sa iyo. Thank you for joining us for tonight. Yan, tayo, alana. Tapos na. Hi! Isang ang palakpakan dyan. Isang ang palakpakan. Palakpakan naman natin yun. Panonood lang ako eh. Alright. Oh well, yeah. Okay, good evening sa inyo, no? Ayan, si RT Angel incoming. Of course, good evening kay RT JJ, Arkitekto, Architect Han Solo. Ayan, no? Tsaka good evening. Si Architect Bong, nasa tabla. Wala si Architect Bong, umahabol, Architect Angel. And of course, I'm your host for tonight, Big Daddy. And this sponsor, this tonight is episode 6 na pala tayo, ha? Episode 6. Of course, Queensway and Rebo Bamboo Products. Ayan. Palakpakan ulit natin, Queensway. Maraming salamat sa iyo. Kung di dahil sa iyo, wala kami. At dahil nandito kami, dahil sa iyo. Thank you very much. Alright. Thank you also for your support. Iyon, no? Huwag ka magsasawa, ha? Kaya mo, baka magsawa ka sa amin dahil pag ginamit na namin product mo, nako, yari ka. Ha? Napapadala araw-araw na nga yung di ba? Exposure ko. Ay, basta kami kasama mo, ma-overexpose ka. Kaya talagang dapat ready ka lagi. Ang daming mga induction na inattendan na yan ni Ma'am Cheryl. Oo, pero grabe, special napakasipag. ka doon, Oh. Grabe, napakasipag. On a personal level, matanong nga kita, Ma'am Cheryl. No? Ano naman ang impression mo doon sa induction na ginawa namin? Of course, kayong isa sa mga may kasalanan. Bakit ganun nangyari? Actually, yung induction, maganda siya.
formal siya pero yung mood niya hindi tama lang. Kasi iba kasi medyo ay baka makapagsalita ko hindi ba Hinihintay nga namin eh. Nag-iingat si Okay lang. Big Daddy, nag-iingat si Ma'am Cheryl. Okay lang. Muntik ng madulas si Ma'am Cheryl. Hindi ka na mga Chris Aquino. Oh. Okay lang. I'm sure nag-enjoy ka nung gabi. Yun ang Ay, oo importante. naman. Ang sarap ng Oo na. pagkain. Yun, sarap Nabusog. yung pagkain. Nabusog sa pagkain, sa At saka experience, kwentuhan. at saka sa Kwentuhan. kwentuhan. Oo Tama. nga eh. Hindi mo pa nga kami naikot kakwentuhan. Kundi baka nag-stay ka na magdamag doon. Mm. Ang maganda dyan, bago tayo magsimula, ipakwento naman natin si Ma'am Cheryl, di ba? Kasi nakikita natin si Ma'am Cheryl madalas na madalas. Laging aligaga. Nakita ko yan si Ma'am Cheryl nung nagkaroon ng induction sa A3. Parang siya yung, parang debut niya eh. Siya yung aligaga sa pag-asikaso dun sa, Oo, sabi ko, ma'am, ito ba event mo? Sabi ko sa kanya. Oo, Hindi. di ba siya? Ako naman, I'm trying to help the UAP. Hindi lang sponsor ako as much as possible. I'm trying to help in a simple thing. Kaya minsan maaga ako nagpupunta, nag-extend ako ng help sa mga architects o baka gusto niyang tulong or anything. Sa akin naman, it's not a big deal naman. Medyo ayun. Ang klase. Yes. Kala ko napaka-supportive naman ayun si na Ma'am. pinaka-special eh. Yung Ay. pala, lahat pala tayo special. Dapat Oo. naman. Lahat. Actually, kayo pinakamahal kong sponsor. Yun o. Ayan, umamin na. Huwag kang Big Daddy, huwag mag-alala si Ma'am Cheryl, kaka-inquire ko lang kanina kay Shera. Yan. Ganun ba? Diba? Nagagat sa mga PVC panels nila. Oo naman. Ganun naman tayo sa UAP Commonwealth. Sobrang mahal tayo ni Ma'am Cheryl. Matter of fact, nga yan eh. Hindi na natin sasabihin yan. Easy. Easy lang. Hindi na natin sasabihin yan live. Ganun lang yun. Atin na lang yan. You scratch my back, I will scratch yours. Yeah, yes. Yan lang yan. Okay. Itanong mo nga, Big Daddy, bigyan mo nga ng snippet si Ma'am Cheryl. Yung mga tough questions na tinatanong natin sa mga guests natin, no? Siyempre, alam naman natin si Queensway, yan yung mga produkto niya kanina pinakita na, di ba? So, marami mga fluted panels, marami mga floorings, may makikita mo sa SM, marami yan. That's known na, kumbaga. And marami tayong pagkakataon para ipakita ang produkto ni Queensway. Ang gusto natin malaman, Big Daddy, sino ba si Ma'am Cheryl? I-strip natin si Ma'am Cheryl, di ba? Ano ba ang ginagawa ni Ma'am Cheryl paggising niya sa umaga? Iyan, no? Di ba? Yan ang gusto natin malaman eh. Big Okay, Daddy. Give it away. Bigyan mo nga ng sample. Give it Cheryl, away. yung isang Ma'am Cheryl na alam nating very supportive sa UAP, especially love na love ang UAP Commonwealth Chapter, i-strip down natin, hubaran natin yung katotohanan. Yan. Pagising mo ng umaga ano ba ang mga daily routine mo? No? Walang kinalaman to sa business. Yung hilaw na Ma'am Cheryl lang muna para makilala ka namin. Para mas lalo makilala. Actually, mother pa rin naman ako, no? Family first. So, priority ko pa rin yung daughter ko. I have one daughter. Okay. Kumbaga yung daughter ko from, example ngayon, medyo, muna ngayon, walang pacification ng ang daughter ko. So, as much as possible, nag-extend ako ng time for her. Pero kapag ganito ang pasukan na, ayan, medyo aligaga ako muna sa kanya, sa lahat, everything, pagpasok niya, then everything siya muna asikasuhin ko bago yung business. Then after that, once na hinatidan namin siya, diretso na kami sa opisina. Then doon nag-start, ito ko lang kayon, work na. Tatapusin ko lahat ng work ko, everything like that. Then sa hapon, ayun na yung, actually nangingliyente pa rin ako. Pero for now, architects, medyo kaunti na lang. Kasi ang dami, kumbaga nagko-concentrate ako sa UAP ngayon. Yun, no? So,
Grabe Sa hapon, good morning. oo, then after that sa ano naman, kapag dumating na yung daughter ko, kailangan 6 o'clock, asikasuhin ko ulit siya. Then after that, after ko siya asikasuhin, then work again. Kumbaga kino-completion ko lahat ng mga na-pending works ko. Kumbaga medyo time management pa rin. Yes, Diba? importante yung time management sa buhay nating lahat, no? Hindi lang kay Oo, totoo naman. sa negosyanteng katulad ni Ma'am Cheryl, syempre ultimately sa profession natin, 'di ba? Ang time Yes, management ang pinakaimportanteng aspeto ng ating industry, 'di ba? oo. At So, saka on top of that, as a ma'am na-mention mo si Ma'am Cheryl, yun yung routine mo. As a boss, Ma'am Cheryl, paano ka naman nasa boss? Paano mo ba sinimulan? Bigyan mo lang kami ng snippet yung kung paano nagsimula si Queensway. Siyempre, sa tingin ko naman, yung nagsimula Queensway, hindi agad malaki yan, di ba? ay, Ngayon na yes. malaki na kayo, gusto namin malaman paano ka lumaki, di ba? From doon sa humble beginnings ba? Yan. Actually, architect, hindi ako ahente. From marketing grad ako. Then after that, parang sabi ko na fed up kasi ako from work. Then sabi ko, gusto kong magbenta. Yun lang. Hindi ko alam paano ibebenta ko. Then suddenly, may pinuntahan ako sa company. Hindi ko na sasabihin yung name ng company. Sabi ko na sa kanila, sir, gusto kong ibenta yung items ninyo. Then, until na, paunti-unti, then after that, naging puhunan ko lang laway lang. Wala akong naging puhunan kahit ni 5 actually. Walang cash, ha? Puhunan lang. Laway lang. At saka Laway pakikisama. lang. Pakikisama. Laway lang. Galing, no? Ipon nga ako ng laway bukas. Hindi naman, architect. Yung Okay. communication, then after that, yung pakikisama, ayun yung naging pakikisama. Then hanggang sa, yung PR, no? PR. oo, basta start ko yung yung work, kumbaga, binand ko muna yung relationship ko sa mga kliyente. Hindi muna, kasi ang iniisip ko, hindi muna yung monetary muna ang hahanapin ko. Kumbaga, dapat siyempre, i-build mo muna yung relationship. Yeah. Then doon ako nag-start. Then after that, naging mga unang projects ko, mga developer kagad. Ang tapang ko ay what I do, bagong pa ako. Galing, ano? Bagong pa ako noon, I mean, salta pa lang. Even 1 square meter architect, hindi ako marunong mag-compute. Magsukat. Mag-compute. Hindi ako marunong magsukat. Honest, yun. Grabe. Ang ginagawa ko, nagtatanong ako sa mga foreman. Nagpapaturo ako sa kanila. Sabi ko, sir, paano ba ito magganito, maganyan? Alam mo yung tipong talagang dun sa kanila. Ngayon, baka marunong ka na structural design, ha? Bawal yun. Hindi naman, sir. Big Daddy, ngayon tinitignan na lang ni Miss Cheryl. Titignan lang ni Miss Cheryl, alam kong ilang alam flute na yan. Tapos, sir, magaling. Nag-start 2009 na, imagine na, 2008 ako nag-start, 2000 nagkaroon ako ng big break, sir. Yung Unilab. Big break, ano po yan? Anong big break yan? Unilab. Lahat ng malaking kumpanya yan. supply installation. Wow. Talagang wala oo, yun. Doon ako nag-start. So, medyo nagkaroon na ako ng konting income. Imagine, syempre, diba, parang sa industry natin, hindi ka naman pagkakatiwalaan kagad, diba? Oo naman. So, Hindi nag-gain ko yung respect nila. Parang pero kailangan mo lang ng isa, no? Na magbibigay ng break sa iyo. Oh, yes. Hindi na bago yung kwento na yan. Na Fisher Mall naman. Di ba? Kailan lang yun, Fisher Mall. Oh, yes, lahat ng flooring na Fisher Mall ako nag-supply install doon. Imagine, sarap. Pagtataping, hindi ako marunong. Pinag-aralan ko din. Hindi yung ganun na kaya nga hindi malayo. Contractor ka na. On the fly pala lahat ng ginawa ni Ma'am Cheryl, no? So, isa pala sa mo, Ma'am Cheryl, hindi lang puhunan mo is laway, lakas ng loob. Dahil kung wala yung lakas ng loob, di ba? Kung wala yung lakas ng loob, tapos puro laway lang,
Wala, wala Oo. kang Bagay. maibubugad Laway yun, lang, oo, Oo, mapapanis yun, mabaho yun. Mm. Siyempre dasal din. Nandun- Oo, Ayan, of course, oo. Yun ang dasal, ano, yun yung, panandali. tinatawag na daan ng Reyna, 'no, na kung saan si Ganun Miss ba yun? Cheryl ang reyna at yan ang kanyang, dinaanan. Kaya alam ko na pangalan mo, Bakit Queensway. naman? Hindi, Queen. sir. Yung kasi galing naman sa road ng China ng Hong Kong. Ako okey, malay ko ba. Yun ang story 'no, yun ang, kumbaga, Yes, of course, oo. yun ang dinaanan mo. So, yun na parang ganun yan, eh. Okey, galing ng Hong Kong. Hayaan mo na yung galing Hong Kong, importante yung Cheryl from the Philippines ang, Yes, yes, yes. nagreyna doon sa mga panahon na yan and you made it and Mm. here you are, 'di ba? O kung di dahil Yes, dun, yes. hindi mo kami mami-meet at kung di dahil dun, wala kaming Queensway and Rebo sa aming, arsenal, 'no, mga sponsors. Siyempre, Maraming sa salamat. ating buhay. Thank you Tama, for sharing tama. that story, Mm, Miss, yes. Cheryl at 'wag ka magsasawa sa mga tanong namin 'no. Ay, Minsan okay lang. oo, naikwento mo lahat meron kang isang daughter. Bakit isa lang yung daughter mo? Bakit hindi mo gawing, 2, gano'n, 3? Late na ako Ha? nag-asawa, architect eh. Kaya Oo, bakit naman? kaya Anong kinalaman ng late? Sabay gano'n, eh. hindi, Talagang personal yung question, eh, 'no? siyempre parang na-focus ka sa business eh. Oh, Kaya, okey, okey din naman. So, kumusta naman si Kingsway natin? Okey naman si Kingsway? ay okay naman po. Okey. O So kumusta yung mo kami husband kay, ko, Brother tumulong din Kingsway, sa okey? akin. Yung hari ng iyong buhay, siyempre Yeah, yeah, sabi nga, "For oo. every women's success, there will always be a man." Yes, oo. Binaliktad, binaliktad. Oo, Ka oo. baliktarin natin Alam mo para alam mo Big Daddy, hindi naman hmm, tayo magtataka kung bakit umabot ng ganyan ka-successful, si Ma'am Cheryl 'no. Other than mm, yung puhunan niya laway, yung kanyang, lakas ng loob, sipag, pakikisama, lahat 'yan is a perfect combination. Lahat ng negosyante, dapat may ganyang klaseng attitude when it comes to, oo, looking at things. And yeah, na-embody talaga ng ating reyna 'no, na si Ma'am Cheryl. Reyna ng ano 'yan, ng, daanan, Queensway kumbaga, yeah, 'di ba? So, ah, Ma'am Cheryl, meron ka bang gustong i-share? Baka meron kang product diyan or anything na gusto mong i-share sa amin. Pagkakataon mo 'to, bibigay namin sa'yo yung floor. Actually, i-play niyo na naman yung namin, video na nandoon na halos Hmm, lahat yung mga products namin. For now kasi, 'Yun. we're still studying the flexible tiles. So medyo ano pa kami. Ah, Flexible tiles, flexible, yeah, abangan. magkakaroon ako. noted. Pero Oh, 'di medyo bale, ilan-ilan pa yun eh. Kumbaga kailangan ko mm, kasi I need to think first yung mga designs, everything, lahat yung kasi ako yung tumitingin. Ako yung namimili ng Oh. colors, everything. yeah, Kaya, Hopefully, Ma'am Cheryl, ma-ready 'yan sa GMM namin. 'Pag nagkaroon kami ng GMM at naka-line up na ho ang Queensway, sana ready na 'yang flexible tiles. yeah. Napakagandang mm, pakinggan. Dapat innovative ka talaga, sa industry ngayon. Hindi ka puwedeng Yes. mag-settle na 'yan lang yung produkto na dinadala mo, eh. So, meron talagang entrepreneur spirit etong si Ma'am Cheryl. And oo, sana dumami pa ang katulad mo, Ma'am Cheryl. natural How na about yung natural. mga stores mo, Ma'am Cheryl? Baka gusto mong i-plug kung saan namin makikita itong mga produkto mo. Saan ba yung mga stores ng Queensway? Actually, we have 4 branches. 4 Located branches. at Ortigas Home Depot, Alabang Home Depot, Imus Home Depot, and sa Pampanga. You can Yun, visit Pampanga. our showrooms. Yeah. Then after that, maybe next year, meron na rin kami in Bulacan naman. yan, tamang-tama, Wow, Bulacan, galing. nandiyan Ang ako. dami. Oo. Si Architect Expanding. Toto, andiyan sa Pampanga. Expanding. Ako naman talaga Mm. lumalapit talaga sa atin, bro. Oo, Oo nga, kailangan eh. kasi, Expanding. di ba? Okay. So guys, yeah, narinig natin yung, story ni Ma'am Cheryl. Paano siya Mm. nag-start, paano naging, lumaki, 'no, yung kanyang mga sikreto. Yan, kung nakikinig kayo, very inspiring. Marami tayong matututunan. And of course, 'di naman siya mawawala. But, for tonight 'no, para tuloy natin yung ating programa,
may pag-uusapan tayong very controversial, ano. I hope Ma'am Cheryl can still listen to us. You can actually Yes. comment, walang problema. But if you don't want to, wala rin problema, no? Basta meron lang tayong ano rito, disclaimer papakita ko lang, ayan. Oo, Para hindi tayo oo. Minsan meron tayong yan, okay? O yan, basahin nyo lang yan, no? Para medyo ano, but of course, alam na natin yan, no? We are Commonwealth chapter. We always have common sense. Yeah. Totoo na. Common. Okay. So, for tonight, yeah, i-introduce na natin yung topic. No, banatan na natin. It's 9:24 Ano ba ang topic? PM. Ano Of ba? course, pag-usapan natin yung nandyan sa background ni Ma'am Sherry, kung nakikita nyo, no? Yung the new Senate Building Blues. Bakit blues? Kasi Monday ngayon. No? Every Monday, we have that kind of blues. No? Blues sa music, blues sa, ano, si Architect JJ, nakita ko niya, blue yung cheque. Yan. Nakita ko, blue yung cheque niya. Oo. Parang BDO yun. Blue rin yung CDO yung t-shirt. pagkabasa ko. Blue rin CDO yung t-shirt. pagkabasa ko eh. Yeah, ganun ba? Oo, mabigat CDO. yun. So, we all have that Monday blues every now and then, ano? So, you know, sabi nga ganun, para may pagpag mo yung blues mo, dapat makipagkwentuhan ka, may pag-usap ka sa mga tropa, para may pagpag natin. Now, speaking of the blues, no, itong new Senate Building Blues, ayan, napag-usapan natin ngayon. It's all about the new building na kinoconstruct na, no? Itong building na ito, no? So, yeah, of course, this episode is brought to you by, once again, Queensway and Revo Bamboo. Na-plug na natin yung product niya. Napag-usapan natin si Ma'am Cheryl. Lipat na tayo sa topic natin. The new Senate Building. Ano ba ang storya natin ito? Architect JJ, if you will, fire away. Yan ang maganda dyan. Thank you. Yung binibigla talaga. Alam mo, Busy ako eh. Yan talaga Busy yung siya maganda nag-trace, dyan eh. tapos bigla mo na lang tinawag eh. No? Oo, Bigla mo akong JJ, tinawag sige, eh. boy. ganun talaga. Alam mo, controversial ang Senate building na yan eh. Yung ano na yan na siyempre himay-himayin natin, no. Sasabihin ko lang yung isang issue diyan. Pero total naman 4 tayo nandito na pwede magsabi kung ano yung nakikita natin diyan. Yung isang issue diyan is yung nabago yung cost. So, sabi nga nila, bakit lumaki? So masyado yatang maraming dadaanan yata yung pondo na yan at parang I think parang more than double yata eh yung from the budget from ang tama ba ako 4 point something billion ba to 11 billion? Wow. Tama ba? O parang gano'n, no? So nagsimula yan sa single digit of a billion. Hanggang sa lupit na lang. Yan, double digit of a billion na lang yan. Oo, so masyadong na 'yon, no? Masyado yatang maraming yayaman diyan. So yung ibang issue diyan, so pwedeng hati-hatiin natin para naman na may masabi rin kayo. Meron, marami kaming masasabi. Basta ikaw lang mauna magsabi. Napaghandaan ni Big Nasabi ko Daddy na. yan. Ni-research ni Big Daddy yan. Oo. Okay, how about you? Ano lang muna tayo? Haka-haka lang muna. Kunwari, layman tayo at nagulat tayo kunwari sa balita. Gaano kakagulat naman, Architect Toto? Mukhang gulat na gulat eh. Mukhang nasyak na. Hindi naman. Medyo naririnig na natin na yan. Actually, di ba projected 8.9 billion. Then nag-shoot up siya sa 23 point something billion. So yung laki ng hindi lang siya doble. I think nagsimula siya sa 4.3. Then naging siyang projection of 8.9. Then yun nga naging 23. So parang almost thrice ang nilaki ng nung Three tapos times. So, kanina lang medyo may naririnig tayo yung zoning daw regarding sa zoning. Ay, yan ang makabago, no? Hindi ko alam kung makabago yan. So yun, ganun.
Mag magaling sa math, nag-sample. Oh. 'Di naman, konti lang. Well, ako, Okay, Architect Hans, ikaw mukhang naman. Oh. mukhang ako naman ang tatanungin next ni Big Daddy, 'no? Oh, siyempre ikaw ang Ang una. kagandahan sa sinabi ni Arkitekto, 'no, kumbaga kung ano yung nabasa niya, sinabi lang niya sa atin. So, sana nagbasa na lang Hmm. siya ulit, ano? Kasi tapos minultiply lang niya yung 8 billion ng times 3, yun yung 24. Napakagaling Magaling. talaga. Yun yung Magaling contribution ng talaga. arkitekto dito sa usapang 'to. So, Oo, anyways, 'di sa naman. akin kasi, 'yan, eto, sa kumbaga eye test lang, 'pag tinignan ko talaga yung, building na 'yan, napakaganda, 'di ba? And, alam ko ang nag-design niyan, pina-ano 'yan, competitive, kumbaga pina-design competition Design 'yan competition. and maraming mga kalidad na architectural firm ang sumali. Ang hindi ko nababanggitin yung iba, pero sikat yon. At, based naman sa news kung nabasa niyo, ang nanalo diyan is AECOM. Ang Yep. AECOM, is, ano 'yan, it's a design, oriented na, hindi ko puwedeng sabihin local, kasi foreign ang AECOM, 'no? It's, internationally known, magagaling, mataas ang quality, maraming Pinoy ang nagtatrabaho rin diyan, iba-ibang lahi, samut-sari at, ang talento ng kumbaga it's a, cumulative ang produkto nitong Senate building na ito. Ngayon, ang nagiging issue natin diyan is yung, cost, 'di ba? And alam ko itong, design ng Senate building, yung component lang naman na nagbabago. So, yung kanyang facade, it has, kumbaga may mga pinagdaanan na 'yan na changes in terms of materials. Ang nakita ko dun sa isang, interview parang pang-4th na yata 'yan, and yet gano'n pa ring kataas. So, ang practice natin typically, tayo naman lahat dito arkitekto and, kahit hindi arkitekto, kahit simpleng tao na nagpapatayo ka lang ng bahay, 'pag binigyan ka ng budget na 3 million, siyempre ita-try mong matayo yung building mo ng 3 million. Granted meron kang, contingency, yung pasobra dahil sa mga price increase ng konti here and there, 'di ba? So mga 10%, 15% naglalagay ka ng contingency, eh. Pero sa nangyari dito kung ako yung kliyente, masho-shock talaga ako. Kung ang budget ko, 3 million o 4 million para magpatayo ng bahay, tapos naging 24 million, talagang magugulat din ako, 'di ba? And andito tayo right now. So nagkaroon ng gulatan at paano naman nauwi na yung, budget natin from 8 billion or 4 billion or 8 billion, nauwi sa 24 billion. Who dropped the ball? And, sa mga ganitong, pagkakataon, sino ang kailangan kausapin? Kasi siyempre taxpayers' money 'yan, 'di ba? Hindi naman pera ng mga senador 'yan, hindi naman pera ng DPWH 'yan, pera ng taong bayan na ginastos diyan. So, tama naman yung ginagawa dapat merong paghihimay, 'di ba? And, hindi naman tayo, kumbaga wala tayong, pagkakakilanlan dito sa mga tawag dito, sa mga entities na nag-design, nag-calculate, wala. So, basically bibigay lang natin ang ating opinyon base dito sa Senate building. Ikaw naman, Big Daddy, ano naman yung tingin mo diyan? Well, sa tinitingnan ko yung ano 'no, yung, ating, Senate building. Unahin muna natin just to be fair naman do'n sa nagpasimula ng project. Unang-una ang Senado natin kasi nagrerenta lang ng, Hmm, space 'no, diyan sa may building sa Pasay, GSIS building na medyo luma na. Actually hmm. madalas ako do'n, kung di niyo na itatanong, connected din ako 'no, kamag-anak ako ng, like you, Archie Hans, Yun 'no, may may senador din connected tayo. tayong, armamento. And from time to Okey, time, family, mm, medyo pupunta ako do'n, nakikita ko may kalumaan pupunta. naman na kasi talaga yung opisina 'no. Mm, Medyo ano na, ma-infested na, marami ng, ano rin do'n 'no, marumi na sa isang salita 'no.
Kapag gano'n siyempre lalo na kung malinis naman ang mga politician natin tapos marumi yung lugar nila, hindi naman tama 'yun, 'di ba? So now, looking at this building, it's spanking brand new. It's in the heart of BGC. Kung Mm. titingnan niyo, napakaganda nung design, ano? It's divided into four, designed by AECOM, no? It's an international design firm. Actually, basically nag-ooperate sa locally dito. Sila yung nanalo. Kung di niyo itatanong, yung firm na yan, sila rin ang nag-design ng napakalaking Warner Brothers World sa Abu Dhabi. Ganyan Wow! yeah, oo. At sila rin ang nag-design ng One Mercedes-Benz Atlanta. Home of the Atlanta Hawks ito, alam ko no? Hmm. And so on and so forth. So, sa akin, just to justify naman, no? Just trying to, be that angel's advocate, no? Gagamitin ko yung pangalan ni Angel. Teka, welcome mo na si Jensen nandito. Papasukin natin. Si Jensen, Yan, wow, add natin sa dumadami stage. tayo, Okay. Yeah, Mm. so ayun, going back, no? Sa design pa lang, palagay ko medyo matikabo, no? Because according to the designer, dinesign nila ito para maging world class. Kung saan pinagsama-sama nila mula doon sa concept ni President Duterte na naalala nyo, nagpipilit siya na maging federal tayo. Kasi pag Mm. naging federal tayo, yung ating mga senador, mag-multiply yan into 4. Kaya kung mapapansin nyo yung building, meron siyang 4 quadrants to house those other group of senators, no, para sa ating federal, para magiging 64 yata yung Senado natin. Mm. Parang ganoon Mm. No, Mm. I really don't know the but ganyan siya dinesign muna. No, Okay. Dusing, sabi nga, no, kung upakan natin, of course, just like any other project, merong costing yan muna, may estimate yan, and then siyempre, pag-aawayan yan, no, sa budget committee. O pagka-release ng budget, eto na yung budget. Dapat yun, hindi na dapat magbago or gumalaw. So, that's a big question. Ako sa design part, sold ako, world-class ang designer. We need that because we're world-class citizen. We have a world-class senators. Magagaling lahat mga senador natin. They have a world-class looking home. Very proud akong masabi na ito na yung bahay nila. Pero palagay ko doon sa budget, hindi naman dapat maging ganun ka-world-class. So, yun lang Sobra-sobra. yung mga question dito. Guys, continue. Balik tayo kay Ate JJ. Pero na lang, kung merong something na isasabihin si Ma'am Cheryl. Okay. Okay, si Ma'am. Actually, medyo related ako sa issue pero pagdating kasi sa Pero, sige nga. science and everything, di ba? No, architect. Magsusupply ka rin ba doon, Ma'am Cheryl? Malamang. As a citizenship of the Philippines, syempre, di ba, Yo. gusto ko rin malaman kung saan talaga, bakit ganun, nagbalon masyado yung budget. Siyempre, from 8.9, then after that, 23 point something ata yun. Yeah. So, Mm. di ba, I think it's a big question na talaga for us. And I Di know ba? sa DPWH, di ba, nagbibigay talaga ng budget na, ayun na talaga yung budget. Kasi na-approve na yan ng Senate natin eh. Yes. Ayun Tama. ang pagkakaalam ko yung strategy ng natin, ng government natin pagdating sa pagpapanding ng sa mga building natin Budget. or everything, budgets natin. Yes. I think Alright, natumbok ni Ma'am Cheryl yun. Yeah, oo. Lahat naman tayo taxpayers, di mo? I mean, we're working hard, no? Supporting our business, our microeconomy, para matustusan lahat yung pangangailangan ng gobyerno. We pay tax. We pay good because we work hard, no? Siyempre, medyo masakit sa kurot ito na sinasabi mo na ikaw, okay ka, tapos merong mga bagay na hindi explain. Actually, hindi na bago ito No, hindi na bago yung ganitong issue. So, saan tayo papunta kaya? Papunta after nito, no? We will just, sa ngayon, lahat, nag-speculate lang No? Ano kaya kung mangyari rin naman dito kasi na maging class action ito, mahinto yung project. Of course, we don't want that. Ang gusto lang naman natin dito, masagot ng maayos. No? Kung saan napunta, ano nangyari. Kasi meron naman talagang sometimes may changes along the way. Baka naman halimbawa, kasi diba, nag-estimate na, ang balita ko, yung contractor nito, si Hillmarks No? Hillmarks Construction, tama ba? Hillmarks. Oo, medyo Hillmarks, controversial si Hillmarks. Alam naman natin, no? Maraming medyo sabit yan.
For some reason nawala yung kanyang mga cases and all, nasa publishing naman 'yan, no? At nakuha niya uli yung project this time. So minsan alam mo yun, sa larangan natin nag-estimate din tayo eh. Minsan ang project, let's say 100 million, baka ilang minsan yung hindi mo nalagyan na zero, di ba? Tapos na-present mo, tapos ay mali pala. Meron palang zero sa dulo, dalawa pa. Oh, sorry. Big Daddy, baka kasi brother, meron sige. during the bidding, baka nakulong ulit yung iba sa elevator. Kaya hindi umabot doon sa deadline. Oh. Ay, nako, controversial yan. Di ba dati si meron lang ako ano. Alala niya, ha? Meron lang ako ano, so i-connecta natin yung project na yan sa profession natin, ano. Alam mo, nakakalungkot nakakalungkot. Sana, since building ng Senado yan, parang alam mo, dapat ang nagpapadesign competition is nililimit, sana, kung po pwede lang, sa mga arkitektong Pilipino. Local. Kasi ang dami nating building na may mga kliyente, parang mas malaki pa ang tiwala nila sa mga foreign designers kaysa sa mga Filipino designers. Yan ang malungkot. Yan ang sad reality. Pero sad but true eh. Kasi paano mapapatunayan ng mga arkitektong Pilipino na kaya natin makipag-compete sa design kung hindi naman tayo bibigyan ng chance na lumaban? Parang kung ang ililimit nila ang qualifications to design ng specific government building o whatever building yan, kung sa BGC man ano, alam mo, parang hangang-hanga sila sa foreign designers. Alam mo, ano effect niyan? Unang-una, mas mahal maningil yan. Tulad nga niyan, gobyerno magbabayad niyan. Ang pera natin ibinabayad sa ibang bansa o kaya sa ibang nationality sa labas. So nilalabas din natin yung pera. Dollar yan. Oo. Tsaka since kukuha sila ng may pangalan na, hindi naman yan maniningil ng hindi tama. Diba? Yan bang building na yan, hindi kayang i-design ng arkitektong Pilipino? Actually, ma-share ko lang, yung like si Mr. Campos, may-ari ng Unilab, ewan ko lang kung connected na, parang tingin ko, binenta niya na yata yung kanyang share sa mga kapatid yata niya, yan sa Unilab. Alam mo, si Architect Bong, client kasi nila si Mr. Campos, or yung mas kilala siya, yung may-ari ng Del Monte Philippines, may building niya sa BGC. Pero sila, lumalabas lang sila as parang counterpart ng designer. Parang, I think, yung isang building sa BGC ni Mr. Campos is Singaporean yata yung nag-design. Pero since hindi sila pwedeng, sabihin na lang natin pumirma, hindi ako sure dun sa sa kung Singaporean design. Pero mas makukwento yan ni Bong kasi parang ang feeling din niya, itong feeling na sinasabi ko na kaya naman namin yan eh. Bakit hindi sa amin binigay? Di ba? Kami, pwede namin na sabihin na lang natin, mas maganda pa. Pero ang thinking kasi ng mga ibang kliyente, pag foreign company, foreign designers, foreign architectural firm, is state of the art lagi. And siguro, yung bragging rights na, dinisign to ni ganito, dinisign to ni ganito, dinisign to ni ganito. Pero, asan ngayon yung arkitektong Pilipino, saan ang participation niya, napupunta sa management side. Parang, kaya naman natin, pero sana lang, yun lang ang wish ko na, itong mga may perang mga kliyente na to is pagbigyan yung talent ng Pilipino. Yun lang, Big Daddy. Well, babalik mo sa akin, brother, no? I bet, no, yung mga firms na gumagawa ngayon dyan, ang staff niyan, mga top-notch na Pilipino. Actually, continue. Sigurado yun. May tumawag sa akin, pare. Nag-ring lang. May tumawag. Kaka-ring lang. Nababa ko nga eh.
Oo, sinabi sa'kin na pagkaalaman ko, itutuloy ko lang dun sa kwento ni ano, ni, Arky JJ. Sabi, ano daw 'yan, pino-competition, 40 firms ang sumali, 40. Meron dito 16 na domestic, which is local, at 24 na foreign. Inopen siya kumbaga for, everyone 'no. And unfortunately, may mga local firm na pumasok naman sa top 10 o sa top 5 pero hindi pinalad. Nataon ang, AECOM ang, nanalo kumbaga. So, I think on that point, meron tayong, kumbaga Representative. naibigay naman itong, tawag dito, itong openly 'no, may kahit papaano naging transparent naman 'yon, sa industry na mayroon sumaling 40. Ngayon hindi rin naman tayo nag-aano dahil ang, AECOM kahit na international na kumpanya 'yan, marami pa ring Pilipino diyan. Pero tama si Architect JJ, kung maningil man ang, mga international firms such as AECOM, dolares 'yan. Palabas 'yan. Do'n naman ako ma-agree kay Arky JJ, Yep. kay Arky JJ. 'Yun nilinaw ko lang 'yun kasi biglang may tumawag sa'kin, sabi niya 'yun nga, 40 pala sila 'yun, oo. Oo. Yun. Oink. Well, as pa sa ako na sa akin lang 'no, yung talent naman ng Pilipino world class talaga yan. Hindi natin Hmm, madi-deny yan. Hindi naman sa pagbubuhat ng mm, sariling bangko, 'no? mm. Ikaw, Archie Han Solo, you work abroad, alam mo 'yan, 'di ba? Yes, Alam mo ang kapasidad ng, isang arkitekto sa abroad. Hindi natin abroad, tatanong 'yan, oo. brother. Napakadami nating Pilipinong arkitekto worldwide, 'no? Hindi Mm, hindi tayo kukunin ng mga 'yan kung 'di tayo world class. kung hindi tayo Ano magaling. lang, minsan nakakalungkot lang talaga 'no, sa ganitong setup. Minsan, sabi nga 'no, sige nandun na ako, merong, included na mga local firms na sumali and all. Hmm, Hindi ba po puwede? Baka naman next time local na lang. mm, Sarado na natin yung pinto muna sa labas at subukan 'yun, muna yung loob. Yun lang naman yan oo, sa'tin. Hindi naman tayo nagtatampo kulangot or, pumuputok ang butse 'no, dahil yun lang naman sa'kin 'no, next time building ng Pilipino, para sa Pilipino, pera ng Pilipino, pinaka the best diyan ang nag-design solid Pilipino. Tama ba? 'yun. Yan 'no? Napakaganda naman nung sinabi mong Eh, 'yun, Big kung Daddy. mapunta pa sa Tama, United tama. Architects, Oo, of the Philippines siyempre 'yan 'no, member natin. mm, Tapos magugulat mm. ka UAP Commonwealth pa, oh. Oh, 'Yun, tapos siyempre ang magsu-supply pa si Queensway Ribo and Bamboo. Oh, tapos, oo, at 'di saka ba elevator ni elevator ni HD HD Orona. Corona. Oh, Elevator niya. anong, pinagkaiba niyan sa AECOM or sa kahit na sinong international firm na yun sinasabi ko rito yung competitiveness natin, 'no? I can say, nag-practice na ako, almost 25 years na ako nasa field 'no. Meron na rin akong mga projects na ganyan, collaboration from international. Sometimes ginagamit yung local firm 'no, dahil di naman sila makapirma rito. I took some Hmm. project 'no and, ah, ngayon nire-recruit ko, sabi ko, wala kailangan ko mabuhay nun, 'no? Kaya I did some projects with them. Okey naman, walang problema. Kaya lang imagine dinrowing mo rito, binayaran palabas ng dolares. Hmm, Okay, tapos binasa rito sa papasok sa'yo dito sa Pilipinas at dito ginawa 'no, and then nag-uutos sa'yo banyaga coming from abroad just to implement the drawings and design and everything. 'Yun yung medyo mahirap, ano 'yan, mahirap explain but, of course, lahat tayo kailangan mag-survive sabi nga gano'n ano, yung economics natin kailangan natin buhayin yung ating design team, yung ating mga draftsman, ating mga construction firms within those kind of mm, projects. Unfortunately, bakit kailangan pang lumabas? 'Yun lang, 'di ba? mm. Para Oo, pumasok. Nandito correct. ka na sa loob, 'di Pakinggan ba? naman natin si Arkitekto ulit. Oh, Arkitekto, ikaw arkitekto, naman. gulatin ka namin. Ano ba Gulatin masasabi na mo? Kami natin. naman gulatin mo. Oo, Hindi, okey lang ako. Binabasa ko 'tong mga comment ni kamukha nito sabi ni Ma'am Cheryl, "Our Senate is a representative of Filipino people." Yung mga Yan, nasa comment oo. lang. Pero pinapakinggan ko naman kayo, huwag kayong mag-alala 'no.
Pero ang tanong, arkitekto, ano ang masasabi mo eh? Oh. Ikaw naman pakinggan namin. Ikaw ang papakinggan Um, namin eh. ako, Oo eh. ako, siyempre, naniniwala ako doon na dapat talaga, pagka sa Nag-iisip bansa si mo, arkitekto. local ang magiging designer, di ba? Inulit Kanina mo nga lang yung chinek ko, sinabi ni akala ko Big yung design, Daddy. yung kamukha na sa Philippine, kaka-check ko lang, no, kamukha na sa Philippine Arena. Akala ko nga, ang architect doon is Pinoy, hindi pala. Hindi Ano rin? rin pala, Aba, Sino? oo, Sino? taga-Australia pala. Tingnan ko nga Sinong naman. From kaibigan niyang Brisbane. taga-Australia? Ang Hindi ba nakasulat dito, taga-Capitol? Hindi ba taga-Capitol akala ang ko nag-design yan? Yung anak? proponent, Yung tatay? proponent Itzy. lang sila. Ang Proponent na nakasulat sila. dito, a populous global mega architecture firm designed the arena through their office in Brisbane, Australia. Yan. Yan ang nakasulat Oo, dito sa oo. ating Google. Baka naman member ng kapatid So, na yan. ah, Member ng kapatid. Pwede rin yan. So ano yung Big D, gusto ko marinig, nung ano yung nakaraan, point ni arkitekto? Bakit niya kinompare yun? So sige. gusto ko marinig yung point niya eh. O sige, same research sentiment niya. lang naman eh. Same sentiment lang naman na bakit kailangan sa ibang bansa marami naman mahuhusay na designer dito, 'di ba? Mm. Kung makikita mo naman sa mga old school pa lang ng mga design na talaga sikat like yung mga CCP kahit sa ibang bansa na re-recognize naman, bakit hindi kailangan Pinoy ang mag-design doon sa Senate? Anyway, it's water under the bridge, sabi nga Yep. nila. Tama, tama. Nangyari na So, nandiyan na. So, basically, Big what can we Daddy, do? Diba? basically, Big Daddy, sinigundaan lang ni arkitekto yung sinabi mo ulit. Mukhang idol ka ni arkitekto eh. Iniba lang niya yung pagkaka-construction nung kanyang sinabi, pero ganun pa rin. In-echo lang niya yung sinabi mo. Bro, Twin Yun ang Towers opinion ni kami. arkitekto. Di ba? Like yung nakaraang podcast, panoorin nyo nga pala yung mga nakaraang podcast namin. It's all up in our, ang RT mo naman Facebook. Please, mas makikilala nyo kami kung sino kami at yung pinag-usapan namin na connected dito. We're Twin Towers. That's how we work. yes. May the vice president. may isi-share ako isa. May isi-share lang ako isa. Sige. Okay. Kung maalala din ni arkitekto sa Capitol chapter, naging speaker natin yung isa sa team na nagtayo ng Burj Khalifa. Wow. Okay, si Architect Roll, kung tawagin siya. So, nag-present siya sa Capitol chapter as yung speaker. Diniscuss niya kung paano from zero hanggang sa naitayo na nandoon siya kung paano. Nice. So, siya, pinagmamalaki niya na isa siya sa talagang nagbuo ng Burj Khalifa. So, ito yung sinasabi na natin na talento ng Pilipino na nandoon siya sa likod ng camera eh. Pero, ang nakikinabang sa talento niya, yung ibang bansa. So, ito yung masaklap sa hindi kasi nabibigyan talaga ng magandang opportunity kahit na magaling ang isang may talent talaga na mas binibigyan ng value ng kliyente yung sinasabi na may pangalan na. Pero sabi nyo nga kanina, ang nagtatayo niyan o ang nasa design team niyan, puro Pilipino din. Di ba? So yun yung yun yung dapat nating na so kaya lang ang problema natin nagkaroon ng 'di ba ang Pilipinas na yung parang yung ibang foreigners na pwedeng mag-practice dito sa Pilipinas. Hindi nga sila pwedeng pumirma. Hindi ko alam kung tama ako pero pwede sila dito sa Pilipinas as parang part of yung ano bang term yan na tayo pwede rin tayo sila pwede rin dito. Kaya lang ang malungkot lang talaga ang mentality pa rin. Tanggapin siguro natin ang mentality pa rin ng Pilipino. Pag puti, feeling nila magaling. Laging magaling. So
yun yung ano, yun yung parang lalong feeling ko nga na yung opportunity ng isang magaling kahit naman na is fully established ang design firm dito, pero kung makakalaban niya isang foreign architectural firm, hindi 50-50 ang labanan. Sabihin na lang natin kahit dyan sa Senate building na yan, kahit na ilan ang nag-bid na design, pero pagka sino ba naman, di ba sabi nyo na nga, renowned designer yan, yung nanalo. Pagpapalit mo pa ba yung pangalan na yon sa isang design team sa Pilipinas na hindi mo pwedeng, sabi na lang natin, wala kang bragging rights. Iba yung sinabi mo, nag-design nito si ganito. So, ayun, sinare ko lang yan dahil nung diniscuss ni Architect Roll yung paano niya, sinasabi niya, ako ang nagbuo ng Burj Khalifa. So, ibig sabihin, yung utak niya, kakaiba. Kasi isa siya doon sa kumbaga parang, sabi na utak kung paano nabuo ang Burj Khalifa. Ano na yan, bro? Hindi na bago yan. Sabi ko nga, ever since, no? Yan na yung talagang patakaran. Well, nabanggit mo, it's actually medyo maselan yun, no? Tungkol doon sa, natin, puti, itim. Actually, ganun talaga yan, nakasama yan eh. Again, ang importante rito siguro, no, bawat Pilipinong arkitekto, we know ourselves. No, alam natin yung ating capacity, okay? Alam natin yung kung ano yung ating kakayahan, at alam natin kung paano gawin lahat yung mga bagay na yan. It's just siguro, pagdating sa landscape na yun, wala tayong problema eh. Ang nangyayari lang, pag yung sa geopolitical na, medyo natatalo tayo because unfortunately, we're third world. Okay, let's wrap it up, mga panyero, no? Kasi kahit na anong gawin natin dito, iyakan man natin, natapon na yung gatas. No? At sabi nga rito, let's do it on a 15-second i-limit natin kung ano yung masasabi natin regarding this issue. At sa mga susunod, maging involved tayo agad, no? At sa ganun, bago pa tumapon yung gatas, may pansalo na tayo. Sinong Arkihan Solo, please. Unahan mo na. Gulatin natin si Arkitekto ulit. Gulatin natin. Yeah. Gulatin natin. Pasayawin Maybe, natin. isisingit ko lang, no, yung kay Architect JJ kanina, ang tawag sa mga architect na foreign, ay member ng ASEAN Architects. So, kung hindi ka member ng ASEAN, hindi ka makakapag practice dito. So, kailangan mo muna maging member. Yun na rin siguro yung closing remark ko. Ayun, napakatipid talaga naman. Medyo dapat may konting pakinig. At sana balang araw matuto tayong mahalin ang sariling atin. Diba? Yan. Sino ba pinagagalitan mo? Kami ba? First world country. Okay. Hindi naman. Alam niyo, pag pumunta kayo ng mga first world country like mga Japan, lahat kailangan mauna muna yun sa kanila bago ibang bansa. Ganun siya nun eh. So doon ako natutuwa kasi yung respeto nila sa isa't isa tsaka sa pagmamahal nila sa bansa nila. Napakataas. Yun yung nakita kong medyo nawawala sa atin bilang Pilipino. Yung Japan. No? Tama ba? Nawawala sa atin yung Japan? Hindi lang Japan. Punta ka kahit Korea, alam mo, Korea, hindi sila bibili from Japan eh. Hindi rin sila bibili bibili nila Hyundai, yung mga gawang talaga. Nationalistic, kumbaga. Kaya minsan maganda rin na maganda rin na kailangan nagta-travel rin tayo kasi akala natin yung mga ginagawa natin sa bansa natin okay na. Hindi natin alam may mga bagay tayong nami-miss out. So, anyway. So, magpunta tayong Japan susunod. Arkitekto, maganda yan sinabi mo. Maraming sila palakpakan naman natin. I give you that. Ewan ko kung saan mo narinig yan, pero maganda. Ang sinasabi ni Arkitekto, exposure.
'Di Yeah. ba? Ano, Yes, ihirap sir. lang natin, 'di ba? Dapat tayo mag-effort din tayo para mas lalo tayo maging expose. Tapos yung sinasabi niya naman na yung hindi bumibili ng ibang brand, nationalistic naman yung hinahanap na Mm. terminology ni arkitekto. Siyempre ang mga Hapon hindi mag-i-English 'yan sa eskuwelahan. Nope. Nihongo talaga, mga Japanese talaga ang lengguwahe nila, 'di ba? Kasi 'yan yung ano, Japanese ako, mahal ko ang sarili ko. Pati ang architecture nila 'pag nakita mo meron silang sariling Japanese architecture, yung minimalist, 'di ba? What they don't need, they just throw it away. Kumbaga they live with a simple ano. So 'yan yung wala sa atin at the moment and tayo ay prisoner of the present, kung ano yung uso, dun tayo. And tulad ng sinabi ni JJ, marami tayong pagkakataon na magagaling talaga ang mga arkitektong Pinoy, pero wala tayong identity. Aminin na natin. Kung sa pagkain nga wala tayong identity, 'di ba? Yun na lang, it's the basic, Pumunta ka sa ibang bansa, yes, nakikilala tayo sa adobo, pero what's Filipino food? 'Di ba? Hindi katulad ng 'pag sinabi mong Korean na alam mo kung ano yung Korean food. Alam mo kung ano yung Japanese food, alam mo kung ano yung American food. Ano yung Filipino food other than adobo at ano. So, hindi tayo na-train bilang isang bansa para i-market natin yung sarili nating galing. And we go down to the basic as food, 'di ba? Buti nga at least yung ating barong kahit papaano barong Tagalog, 'di ba? Oh, buti sa larangan ng pasyon, mga fashion, medyo nabigyan tayo ng, ano diyan, nabigyan tayo ng, kumbaga pagkakakilanlan. Anyway, ang last word ko lang naman dito, ipapasa ko muna kay Arky JJ mamaya na kasi nakakalimutan ko yung gusto kong sabihin, eh. Okay. Architect JJ, gulatin muna. Okay. Gulatin ka muna namin. Gulatin muna si Ma'am Cheryl, naantok na. Oo, oo. Oo nga eh. Alam mo, siguro pag tumagal-tagal Sayo tong muna tayo podcast dyan. sa gulatan tingin ko lahat tayo magkakaroon ng sakit sa puso. Ganito lang, no? Ang sa akin, kanina nyo pa sinasabi na natapon na ang gatas eh. Oo nga, So sa akin naman, ang parting words ko naman, anticipation. Anticipation. Okay? Anticipation, sabi nga nila, bago pa matapon ang gatas, sip-sipin mo na ang gatas. Mm. Dahil ginulat nyo ako, yan lang ang masasabi ko. Sip-sipin ang gatas. Bago matapon. Ang Parehas naman kagandahan siguro tayo nito, ng iniisip, no, Arky JJ? oo. Ang Parehas kagandahan naman siguro, kasi, no? ang kagandahan nito, Sip-sipin natin. yung mga analogy nito, isang water under the bridge, isa Oo. naman natapon na yung gatas. Kumbaga, pwede natin sigurong ipagsama-sama, no? Ang gatas ay under the bridge na. Pwede ba Yeah. 'yon? Pwede. Ang gatas ay under the bridge na sinipsip ni JJ. Di ba? Yeah. Oo. Pwede naman, Hans. Pwede, oo, pwede naman. Oo. Anyways, ako naman ang Wala parting naman word ko ay imposible. ganito. Oo, sabagay. Akin ang parting word ko naman ay very simple lang, no. So, bigyan din natin ng aminin na natin na despite or in spite dun sa galing nating mga Pinoy, kasi nasabi niyo nga, tama yung sinabi niyo na maraming arkitektong Pinoy sa mga international firms. Ang ano natin is call to order sana natin sa mga 'to. Mature na yung mga yun, Like ako, nanggaling ako sa Singapore. I work dun sa mga firm. So marami rin akong kasabayan. Nasaan sila? Nasaan yung mga na-train na yon? Ang gusto lang natin na call to order is bumalik naman sila ng Pilipinas at tulungan din yung architecture industry natin na maging world class, na pamumunuan na netong mga magagaling na arkitekto na nakinabang na ang mga international firms, 'di ba? Magtayo sila dito ng sarili nilang practice para yung mga output, mga product ng ating design competition next time, mga bahay, mga building,
umaayon na sa kalidad ng international firms, 'di ba? Kasi tulad ng sabi niyo, tama kayo, lahat 'yan nagtrabaho na 'yun dun eh. Sana bumalik naman sila dito para mag-open ng practice nila at para maturuan din yung mga younger generation, 'di ba? So, I hope na makarating ito sa mga kaibigan nating architect na mahuhusay na hanggang ngayon nasa ibang bansa pa. Kasi kailangan 'di ba sa ibang bansa meron silang tinatawag na exchange students. Natandaan ko yung China, yung Korea before. 'Di ba Milan, sa Milan. mahirap na bansa sila Mm. and pinapadala sila nung araw hindi na ngayon. Pinapadala yung mga estudyante nila na magagaling, yung may utak, yung Mm. matatalino, sponsor ng bansa nila. Papadala sa mga US, sa England, 'di ba? Yung iba nga pinadala dito sa sa Pilipinas, yung sa atin naging pogo nga lang. Pero yung sa iba natuto. 'Di ba? Easy. Natuto sila sa Easy. sistema ng ibang bansa, kung paano sila Oo. magtayo, Easy. paano sila mag-design. Tapos Okay. obligado 'yan na bumalik. 'Pag Mm. natapos na yung ano nila dun, babalik sila sa bansa nila at gagamitin nila yung natutunan nilang galing at husay para Sa i-mentor naman sa kung ano pagsusugal. yung Este. kababayan nila, 'di ba? Oo. Okay. Sa atin kasi yung lumipat dito, naging Pilipino na, pero lumaki nga lang sa farm. Yun ang problema, Yan, 'di ba? easy. Mapupunta tayong Tarlac Easy niyan. uli, easy uli, easy. Easy, easy. Pinsan Buwan nga, na tayong pinsan. easy, oo. Anyways, gano'n lang. Sa tingin ko, napapanahon na 'yun, nasaan ba yung mga arkitektong 'to? Yung mga magagaling na trained under international firm, sana, Okay. Mm. makabalik sila dito para matulungan Mm. tayo, 'di ba? Yep. Alright. Mm. Well, nasaan na yung mga arkitektong 'to? Actually, yung arkitektong 'to nasa Pampanga lang 'yan, eh. At Oo, si napakahusay arkitekto. niyan. Kung hinahanap mo bro, hinahanap mo yata, Nandito lang Nandito pala, lang ako sa harap nabibigla niyo. lang, kausap eh. lang. Nasa Hindi ko harap alam, niyo lang lagi ako. hindi mo nakita. Arkitekto kamo. Oo, arkitekto. Anyway, just to wrap it up guys, no, final words Mm. coming from your host. Ganito, no, sabi nga ni RKJ, natapon na yung gatas bago pa tumapon sipsipin na. Okay? Of course, sabi ni Architect Ansolo, sabi nga ganun yung mga nasa abroad, transfer of technology, lahat na natutunan nyo dyan, guys. It's been 10 years, 20 years. Go home. No, may Hmm, may landscape of practice dito sa atin. Di kayo mabibigo. Actually, never mm, worked for abroad, but I was belong to the one of the international chapters, no? Singapore chapter actually. At nasaksihan ko for the last 10, 12 years ng buhay ko kung paano sila magtrabaho doon sa labas at kung ano hmm, yung kanilang mga natututunan. Hindi man ako hmm, nagtrabaho doon, but I learned a lot, no? At yun nga, sabi ko nga, hindi malayong pwedeng gawin dito eh. Yun nga lang, kailangan lang kayong mag-establish talaga rito. No, yun nga, inimbita ko sila pauwi when I was there to talk about, yun nga, no, yung aming, ano nun, part ng real talk namin nun. hmm, In-invite ko sila umuwi. "Guys, uwi na kayo," sabi ko. Meron tayong hmm, paglalagyan sa Pilipinas, no? mm, Yun na, maganda yun. Maganda yung, invite na yun. Of course, yung mga na-share din ni arkitekto, magandang figure. But for me, this is a Senate building, okay? Nabanggit ko kanina at babanggitin ko ulit. Ito, Pilipino 'to. We have world-class senators, we have world-class politicians actually. Yung corruption at saka yung mga ano, yan, tabi muna natin yan. But in a better world, no, okey. in a good world, kung yan, sabi nga ganun, gagamitin lang talaga yung pure talent natin, yung sariling atin. Bibili, tatangkilik ng sariling atin, just like Architect To said, no, nung nagta-travel siya, yung experience niya sa travel, tinatangkilik ng bawat bansang pinupuntahan niya, yung kanilang sariling produkto. How come yung Hmm, tayo, no, imbis na mag-hire ng local, nagpupunta pa tayo sa abroad para mag-shopping ng designers. Samantalang ang world-class designers, pumupunta sa ibang bansa to work. No, I don't get it. But siguro yung political matters na yan, it's not for us to discuss anymore. Kumbaga, we're just another tool in a toolbox, sabi nga. But very important tool. Now, wish ko lang ganito. Senado, sana magkaroon kayo. Since may bago kayong building, at congratulations sa inyo. At mm, since bago yung building nyo, I hope open for public yan para makapasyal kami at makita namin kung saan naman napunta yung pera namin. No? Sana imbitahin nyo agad kami, especially ang UAP Quezon City Commonwealth Chapter. No? Kasama namin si Queensway Rebo, Madam Cheryl.
na makapasok dyan Naitawid sa mo, building nyo. Oo, at saka dyan si Oh. HD Orona na ma-compare natin. Sasakay ka ng elevator ni HD Oo, Orona. ng HD Orona. Tingnan natin kung anong klase mga paneling ang ginamit dyan, anong flooring, Yan. flexible vent tiles nyo. Kung babasagin nyo, walang kwenta yan. Di ba? Yung mga ganon. Dapat maurirat natin, mausisa natin kung saan talaga napunta. Kasi hindi pa naman tapos ang laban, sabi nga. Ginulat tayo ng presyo, ginulat tayo ng kung sino, kung at saan, at paano ginawa ito. At least, para dire-diretso ang gulat, ma-invite sana tayo sa opening, no? Public building naman yan, di ba? At baka naman, meron silang perfect explanation. At sa mata nating bilang mga arkitekto, ng mga world-class designer din naman, masabi natin na, itong binudget dito, tama lang. Di ba? Doon lang natin makikita. At pangalawang point ko sa mga lawmakers natin, kung gagawa lang ng batas regarding that, no? Yun, nabanggit natin ang Korea. I don't know about Korea, but they patronage their own product, sabi nga. Kung yung nationalism at patriotism buong-buo sa atin, kada Pilipino, hindi naman malabo na mangyari yon na susunod na mga designs na ganito, tayo naman ang tatangkilikin. Diba? So sa mga lawmakers, baka naman susunod, Filipino only ang kasama sa competition. Diba? Tabi muna ang mga foreigner because this is a Filipino building in a Filipino land at Filipino ang gagamit at lalong Filipino magbabayad. Dapat Filipino lahat ang gagawa. Alright, that's it. That's my piece. So, Galing. kung wala nang sasabihin si Tama. Ma'am Cheryl, Wala na. yeah, this will be the end of I'm our listening. podcast 6. Medyo mainit, mainit. Oo, napili ng Nagamit Pilipino. yung mga yung vernacular na maurirat eh. Nalunod Oo, ako sa lalim nun eh. Oo nga. Sa Urirat. totoo Tatanungin lang, ko nga kung nabulol lang. Oo, medyo lightweight pa itong conversation na to. But we will continue. We will keep on improving. At hindi tayo matutulog magbabantay. Para sa mga Oo. susunod na controversial building, kahit hindi tao i-guess natin yung building, abay, walang problema. Welcome dito mag-guess ang building. Okay? Tama. Alam ko sa susunod, Matutulog. meron na tayong guess eh. Oo, tama yung sinabi Pwede- yan. Hindi tayo Oo. matutulog at magbabantay. No. Kundi matutulog tayo Okay. ng gising. Yan. Matulog ng gising. Okay yan. Yan ang Alright. gagawin natin. Okay. So, yeah. Invite ko kayo nga pala. Next podcast natin would be on Thursday. Okay. Ang title natin will be Throwback Thursday. We will be featuring our old and tawag dito, mga mga alamat, mga pillars ng architecture, ng mga Yan. yung mga artista nating medyo seasoned na. Yung mga Seasoned. alamat na. Ayan, ho. Okay ba yung mga bro? Baka mamaya magalit sa akin 'to mga i-guess Oo, natin yung eh. mga pwede mo Oo. sabihin na inuugat na. Yan, Nagkaka-varicose veins sanga-sanga na. Ayan. Oo. Nagkaka-varicose Kapag- veins na. Kapag sinabi mong season, sigurado amoy suka na yan. Maasim na. Oh, yan, yan. Maasim. Yan yung susunod natin. So, abangan nyo on Thursday. We'll be having a Throwback Thursday. We'll be discussing about, itutuloy natin yung topic natin last time, Marky J, yung gaano kaka-arky noon at gaano kaka-arky ngayon. Yan, no? So, itutuloy natin yon. This time, we'll be featuring seasoned and well done. Parang steak, Okay? Yeah, oo. Yung mga guests natin, hindi ba umuoo, no? Pero pipilitin natin silang umuo dahil Yun. para sa kanila itong episode na to. Tama yan. Okay? I Alright. hope So, let's nag-enjoy wrap it ka, up, Ma'am guys. Cheryl. Yeah. Thank you, thank you. we hope- Thank you, Queensway. Queensway. At kahit hindi ikaw ang Thank you. Thank you sa nakapicture, support. please, you can be a spectator anytime. Okay? So, maraming Yes. salamat, boys. And, Thank you. Yeah. So it's another episode for tonight. Successful ulit tayo. Abangan nyo na sa Facebook to. Follow us. At abangan nyo kami ulit susunod. Okay, good night.